Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Arestado ang isang Chinese na sinasabing master torturer sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kasama sa hawak na ebidensya ng mga otoridad ay ang cellphone ng suspect na may pictures ng mga patay na biktima. Ayon naman sa isang opisyal ng Justice Department, oras ng siyasatin ang pagbibigay ng lisensya sa mga Pogo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Siya si Wu Lifeng, ang inaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK nitong weekend mula sa sinalakay na ilegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Siya ang itinuturong torture master o nasa likod ng pagtotorture sa mga tauhan ng Pogo na hindi nakakakota sa online scam operations. Isa po siyang fugitive sa China. Ang kinasangkutan niya po, ang nakalagay po doon are violent crimes. Ibig sabihin, mga pwedeng nananakit, pwedeng pumapatay. Nakakita po kami ng mga patay na picture doon po sa cellphone niya. Maybe these are evidence na sinesend niya sa mga boss na ito, napatay na namin. Ayon sa PAOK, nasa kote ang puganting Chinese habang namimitas ng mangga sa labas ng Pogo compound. When he was subjected to interrogation, relax. Parang it's quite normal for him. Parang baliwala eh. Parang baliwala. Parang baliwala na napatawa-tawa pa eh, di ba? So nakakainis nga eh. Ngayong dumarami ang nadidiskubreng kriminalidad sa likod ng mga Pogo. Sinabi ng isang opisyal ng Department of Justice na dapat nang suriin ang pagbibigay ng lisensya sa mga ito. Unfortunately, on the face of the documents as submitted by the applicants for license with Pogo, they appear to be genuine, they appear to be proper. There were no red flags as of then. This is the reason why it is an opportunity for government to really take a long and serious look at its processes. Pero binigyang diin ng PAGCOR na ang mga local government units ang dapat na managot sa illegal na kalakaran ng Pogo sa kanilang lugar. Dapat they police their ranks para hindi sila masamahan, mahaluan ng mga kriminal. Hindi mo naman malalaman yun eh. Hindi mo naman malalaman yung criminal pala yung activity dyan sa building. O ngayon, kung may business permit yan, may karapatan sa LGU, inspeksyonin. Kaya ang National Intelligence Coordinating Agency sinita ang mga pulis na huwag magbulag-bulagan sa mga kriminalidad sa loob ng mga Pogo. You cannot turn a blind eye because alam niyo yung problems ngayon na-explain na internally doon sa loob ng hub. Kung magkaroon na ng familiarization, at saka pangalawa, mayroon kang familiarization kung bribery. Bribery in the form of whatever support doon sa then hindi na sila magiging effective. Samantala, bukas si House Speaker Martin Romualdez sakaling imbestigahan sa Kamara ang mga kriminalidad sa likod ng mga Pogo. Pero hindi pa malinaw kung suportado ba niya o hindi ang tuluyang pagbabawal ng Pogo sa Pilipinas. Idadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito. At doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Sa ngayon, hawak pa rin ng PAOK ang mga arestadong individual sa mga sinalakay na Pogo na ginagastosan ng gobyerno ng hindi bababa sa 40 million pesos sa loob ng 4 na buwan mula sa kanilang pagkain, gamot at tutulugan bago masampahan ang kaso at maideport. Nagtayo na rin ng Informal Witness Protection Office ang PAOK upang proteksyonan ang mga magbibigay ng impormasyon at tetestigo laban sa mga Pogo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.